Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today on diary entry number 1198, the 20th of July, 1937. I learned today that I am to go to Rabka. I was not to leave until August 5, but I asked Mother Superior Irene to let me go at once. I have not seen Father Andras at all, and I asked her to let me leave as soon as possible. Mother Superior was a little surprised that I wanted to leave so soon, but I did not explain the reasons for my wanting to do so. That will remain a secret forever. In these circumstances, I have made one resolution which I am going to keep. Ikadalawampu ng Hulyo 1937, nalaman ko ngayon na pupunta ako sa Rabka. Hindi ako aalis hanggang Agosto 5, ngunit hiniling ko sa Madre Superior Irene na paalisin ako kaagad. Hindi ko pa nakikita si Padre Andras at hiniling ko sa kanya na paalisin ako sa lalong madaling panahon. Medyo nagulat ang Madre Superiora na gusto kong umalis kaagad, ngunit hindi ko ipinaliwanag ang dahilan kung bakit gusto kong gawin ito. Mananatili itong sikreto magpakailanman. Sa mga sitwasyong ito, nakagawa ako ng isang resolusyon na aking susundin. Alright, July 20, 1937. Today is July 24, no? So nakaapas na tayo. Ibig sabihin, nalagpasan na natin yung petsa niya. Kasi 24 na tayo. So, more or less, parang nasa parallel, na tayo, date. Sa entry na ito, hindi sinabi ni Faustina, and she said, this would be a secret for a lifetime, no? I just don't know kung ito ay nabanggit niya sa latter part of her diary or whether this was revealed after her death. Nagtungo kasi sa Rabka dahil, again, further medication ito, no? If you would read the biography of Faustina, doon siya ay nag-undergo din ng treatment. Ngayon, ano ba ang meron sa Rabka, no? Ganun din, ito ay din nila, tahanan din nila. Meron silang congregation house doon. And the wanting of Faustina to leave as soon as possible, maybe because for spiritual growth again, hindi naman niya gagawin yan kung hindi para sa Panginoon at para sa ikabubuti ng kanyang kaluluwa. Hindi siya yung tipo na gusto niya magpunta sa isang lugar for a very personal reason. So, halimbawa tayo, gusto nating umalis kaagad kasi nandun yung ating mga mahal sa buhay. O kaya may kaagad na medical attention na kailangan nating puntahan doon, emergency na ospital or mamamatay yung kamag-anak, yung ganun, mga personal reasons. Pwede rin na sa atin, sa bahagi natin, may magandang trabaho nag-iintay sa atin doon, whatever. But to Faustina, sabi nga niya, it would remain a secret for a lifetime. So, pwede pala, no? Pwede pala na hindi sabihin sa superiora kung bakit gusto niya umalis. Kasi in her life as a nun, isang madre, nakapailalim sa isang may supervision, nakapailalim sa mga batas at panuntunan ng kongregasyon, pwede din naman pala na
hindi sabihin ng ang reason. Although, siya naman ay may order from the superior to leave where she was then to another place na pupuntang Rabka. Kumbaga, hindi naman niya ginusto ito at ipinilit or ine-request. No? She was supposed to go at mauuna lamang siya kasi 20th of July. So, 2 weeks ahead. No? 2 weeks ahead. Gusto na niya magpunta doon. Siguro, matter of life and death. Kapag gusto nating umalis, hindi tayo maunawaan ng hanggang sa pagkakataon na hindi tayo maunawaan ng mga kasama natin sa bahay. Hindi pa naman ito kamatayan para sa kanya. Wala naman kasi July 20 pa ito. It would still take 1 year pa of her life bago mag-October na mahigit 1 year pa. So she was not leaving because of death of a dying condition. Tayo, we would like to live. Minsan gano'n, ano? Dahil gusto natin na doon sa huli nating patutunguhan, doon na tayo mamahinga. Napakabilis ng araw at panahon, mga kapatid. Kahit ikaw ay isang retiree, wala ka ng trabaho kasi sa edad, ikaw ay nagpapahinga na mula sa mga mabibigat na mga tungkulin. And even if you are enjoying your retirement, wala ka na masyadong ginagawa, ang bilis pa rin ng panahon. Like, isang araw, Lunes pa lang, nagsimula ang linggo natin. Ngayon, Thursday na, imagine. It's been more than a week na walang pasok ang mga bata. Yung mga kailangan nating gawin for the week, nakaschedule, it was moved. Like ako, meron kaming meeting, very important meeting. It had to be canceled because of the rain, because of the storm. Tapos, may isang linggo na because that was Wednesday, ngayon ay Thursday na, no? So, it's been more than a week already. At ang ulan patuloy pa rin. Hindi mo alam. Para sa iba na naapektuhan ng ulan, ng habagat at ng bagyo, parang ang tagal ng araw. Kasi sa kanila, apektado sila eh. Gusto na nilang makaahon dun sa ganong sitwasyon. Sitwasyon na uncomfortable, walang kasigurahan, doon sa affected, ano? Kasi yung iba sa atin, maybe after 3 a.m., tuloy lang ang routine sa bahay, maya-maya manonood ng teleserye or magne-Netflix, magpa-Facebook, gano'n, no? May comfortable pa, no? But for them who have been affected, hindi mo alam kung kagaya kahapon, yung pinuntahan namin, knee deep, waist deep na, no? Nasa bewang na yung tubig. Kasi nandun sila sa mababang lugar. Kaya, slope eh, no? Pababa. Tapos, para siyang imaginein mo yung kawali. Nandun sila sa pinakababa ng kawali. And the water cannot escape kasi merong isang kapitbahay sila doon, pinadaran para hindi tumungo doon ng tubig. And the owner does not want to make a hole. Kasi syempre, pag binutasan, pupunta sa kanila yung tubig. Katulad din ng isang lugar namin na merong mga tumira, nakasquat. Ah, 2 beses nang napapabarangay yun kasi nga, yung pader, binutas nila. Otherwise, malulunod sila.
So, ganun yung sitwasyon doon sa pinuntahan namin. That was very uncomfortable. Pero, would you believe, nasa bewang na ang tubig, ayaw pa rin nilang lumikas. And so, kahapon, kagabi, kasi nga nag-serve kami ng dinner, nag-uusap-usap kami doon. So, there would be a forced evacuation. I-enforce na talaga na kaparsahin na sila na umalis. Kasi ang hirap na kung kailan gabi, tumataas ang tubig, may dalawang babaeng bagong panganak, tapos hindi ka pa rin lilikas. Kasi nga, syempre, although, mas komportable sa evacuation center kaysa dun sa bahay nila, hindi natin maunawaan bakit tayo nila umalis. Siguro nga kasi maghahakot, ganyan. Pero ganun din naman. When we arrived yesterday, naghahakot na rin sila ng gamit nila doon sa mas mataas na bahay. At yung isang bahay doon na hindi naman kalakihan, yun ang naging imbakan nila ng lahat ng mga gamit nila, yung mga sofa nila, mga lutuan nila, yung mga damit nila, mga nasa orokan na mga ano nilagay doon. So, parang bodega, nangyaring bodega yung bahay nila. So, for them, because uncomfortable nga, no, maaring ang oras ay mabagal. Kasi wala silang magawa. Nagiintay nila kung anong mangyayari. Nagiintay kung tatas ba ang tubig, bababa ba ang tubig. Pero ang chance na lang na bumaba ang tubig, natural way kasi nga wala naman itong daanan. Nasa ibaba sila ng isang kawali, parang gano'n ano. Pero sa atin, or sa akin for instance, nakaumpisa pa lang ng Lunes, so yung Thursday na. At napakarami ko pa rin bagay na hindi magawa. I need a push. Isang prayer ka pa rin, Lord, push. Itulak mo ako para tapusin ang mga bagay na ito. So, doing things as soon dahil may hinahabol kang deadline, may hinahabol kang intensyon, so gusto mo agad-agad, nagra-rush tayo. At maaaring ang pagmamadali natin ay makatuturan, maaari din namang personal. But the point is, sa ating buhay, minsan kailangan natin isipin that this would already be the last. So, kailangan talaga nating magmadali. Gawin ang mga bagay na kailangan nating gawin. Like it would be the last day of our life. Why? Kasi abutan tayo ng magnanakaw. Kunin na ang ating buhay. Ang dami nating unaccomplish. Kaya ang dami nating kailangan bayaran sa Panginoon. Sa buhay natin, ang dami nating inutang. When we say inutang, mga pagkakamali, pagkukulang that we need to rectify. Kailangan nating bayaran sa pamagitan ng pagbabayad puri or whatever, no? Kailangan madaliin mo yun. Kasi sa punto ng buhay natin ngayon, malapit na tayong humarap sa Panginoon and that would be the accounting period. Magsusulit tayo para magkaroon ng zero balance. Pag sabi zero balance, wala ka ng utang. Kasi kailangan nga yun, no? Para makaharap tayo sa Panginoon ng taas noo. Lord, ito, nagawa ko sa kabila ng aking mga pagkukulang, nagawa ko naman. Ito, Panginoon. Tapos marami kang credit. So again, sa ating pagmamadali ngayon, na magmadali na tayo sa ating mga bagay na kailangan gawin because we do not know, no? Hindi mo pwedeng sabihin actually na bata ka pa kasi makita mo, no? Nauna pa yung mga caregiver na namamatay kaysa doon sa inaalagaan nila. May mga ganong instances. So, sa amin nga, nauna pang mamatay yung mas bata kaysa doon sa mas nakatatanda. So, we really do not know. Gawin natin ang mga bagay na kailangan natin gawin. Hindi na natin alam kung ano pang mga ginawa natin in the past na kailangan nating bayaran. The best way for that is to estimate. Estimate mo na at sa pamagitan ng estimate mo, do many good things for the rest of your life. Like every day is a day of atonement. Every day is a day of giving. Every day is a day of
one act of mercy at least. Kasi nga, this would be credited to our spiritual bank account.